Tayo dito sa MSWDO. Hello! Ayan, good morning. Good morning. Ay, ito, nandito tayo sa opisina ng ating head ng MSWDO dito sa Munisipalidad ng Kalumpit, Ma'am Flor Agbon. Good morning po, ma'am. Good morning po! Kumusta po? Tapos siya kayo dito. Oo, ma'am, nandito ko bilang concerned citizen lang po, Opo. makikichismis lang po sana. Yes po. Opo. Ma'am, pagka po may mga tanong po kasi ako tungkol sa mga pamimigay ng ayuda, okay lang po bang sagutin po natin? Ako po ay concerned citizen lang po, ha? Pwede po. So yan, tayo po ay open po sa ganito po. Ma'am, halimbawa may magtanong po dito, open naman po tayo for mga inquiries. Yes po, kasi public naman po tayo. Tayo Okay. para sa bayan. So tayo po ay transparent po sa ating Transparent mga naman po. mamamayan. So ma'am, tanong ko lang, kasi ngayon usong-uso po ang pamimigay ng ayuda. Paano po ba tayo nagkakaroon ng ayuda? Nagkakaroon po tayo ng ayuda. Halimbawa, nagkaroon ng disaster, may mga dumarating sa ating tulong mula sa nasyonal. Ito po ay binababa sa atin base doon sa ating na-receive na Tulong. tulong. Ito ay binibigay natin sa ating mga kababayan. Kapag binaba na po dito yung, halimbawa, yung ayuda, yung AIX, ito po ay nilalatag natin sa ating punong bayan para malaman natin kung paano ito pamimigay. At pag nailatag na po natin sa punong bayan, ito po ay bababa natin sa sa barangay level. And after sa barangay level, at naibaba na po natin, may mga civil society organization pa rin po na nagre-request, lalo na sa ating punong bayan, na yung mga hindi po naaabot ng tulong, yun po yung nabibigyan ng ayuda. Ang naisang din po ng punong bayan kapag humiling ka, gusto niya ay lumaganap to, wag magkaroon ng duplication, kasi kailangan, pag nabigyan ng isang pamilya, sa isang tahanan, kailangan ito ay kumalat, hindi lang sa pamilya na yun mayroon. Ang pagbibigay kasi ng assistance na ito, lalo ng mga nakakaraan pa rin, na lahat dapat ay magkaroon, walang maiiwan. Opo. Ma'am, ito po ay it goes with yung mga cash assistance at saka po yung mga DSWD boxes, mga food packs na pinamimigay natin. So, ito po ay nadidistribute, kung tama po ang pagkakaintindi ko, dinidistribute po ito ng pamahalang bayan ng Kalumpit sa barangay level, sa mga NGOs at saka po CSO po. Ayan. Ano nga ibig sabihin ng CSO? Civil Society Organization po. So pwedeng mag-request po yan kung may mga grupo o ano. Opo, basta po, pwede sila mag-request, hindi naman nagre-request para sa kanila. Nagre-request tong mga civil society organization na to para din sa mga nasasakupan nila Sa na hindi ibang talaga tao. nagkakaroon. Opo. Ma'am, tanong ko, meron po bang qualification o requirement para po makakuha ng ayuda o kailangan lang na taga-Kalumpit ka? Kailangan po talaga taga-Kalumpit. Pangalawa, wala namang requirements. Pag disaster kasi, mayaman ka, mahirap. Pare-parehas naman na salanta. Kaya po lahat ay kailangan mabigyan. Mabigyan. Pero paano ma'am? Kasi syempre, halimbawa may mga uy, mas mahirap ako, mas wala akong kaya, wala akong trabaho. Ibig sabihin po ba nun ma'am, prioridad sila o sino po bang magde-decide po nun? Ang mayor po ba kung sakali? Hindi naman po mamimili ang mayor eh. Ang ano po natin dito, halimbawa dun sa barangay, may moderate, may slightly, may severe. Kung sa severe ka nakalagay, dun dapat yun ang unahin. Nung mga Nung mga pinagbigyan. pinagbigyan, yes Halimbawa po ng barangay level o ng Yes NGO. po. So, kumbaga po, sinasabi po nyo na si mayor po ay buong puso niyang pinagkakatiwala ang pamimigay dun sa mga pinagbigyan niya ng slot na para ipamahagi din sa mga kababayan po Opo. natin. So, nasa sa kanila po kung kanino po nila ibibigay yon. Mm-mm. Pero tayo ma'am, napansin ko, by batch tayo mamigay, tama po ba? So, hindi, halimbawa sa isang punta natin sa isang barangay, hindi, madalas hindi naman lahat nabibigyan agad ng sabay-sabay. Yes po, halimbawa po, dumating 200 lang na ayuda, di-divide mo yun sa 29. Napakahirap i-divide kasi yun eh. Kailangan talaga, ang unahin dito, yung mas affected talaga. Opo. So, diyan talaga pumapasok yung malasakit mo sa mga nasasakupan mo kung kanino mo talaga yung ipagkakalob. Pero ma'am, may mga naririnig ako, mag-asawa, magkapatid, isang pamilya. Tama po ba ang binibigyan natin? Hindi naman po tama yun eh. Ang ano talaga natin dito, sa isang pamilya, isa lang po. Hindi po pwedeng sila lagi ang makakuha na para magkaroon ng ayuda. Paano naman yung iba na hindi talaga nabibigyan. Kaya nga po ngayon, ang nais ng ating punong bayan, 1:1 lang. Kaya iayusin po natin, lalo na ngayon may mga dumating na ayuda, gusto niya lahat talaga ay mabigyan. At mapaghati-hati natin ito. Kasi yung dumating na ayuda, hindi na masasapat dun sa 117,000 population natin.
yun talaga dapat talaga mahihati natin to at maibigay talaga dun sa dapat pagbigyan. Opo. Ma'am, paano kung halimbawa po, na-report na, oy, sa isang barangay, puro magkakamag-anak ang binigyan at gustong magreklamo ng ibang kabarangay nila, kanino po ba dapat lumapit pag po ganun? Dito po sa atin para ma-assess po namin. So open po kayo sa mga complaints, inquiries dito po sa MSWDO? Opo. Okay po. Depende naman din po. Halimbawa, sa kamag-anak mo, yung ano na to, bakuran na to, talagang sila ay affected at ano naman, nakalayo-layo naman sila per bahay. Pwede naman po yun. Basta talaga, ito ay isa sa isang pamilya. Hindi ko pwedeng sa isang pamilya, dalawa. Opo. Ma'am, yung pong sa kasi ngayon kumakalat yung mga Gcash, nanguha daw tayo ng Gcash number. Hindi po ba delikado to? Baka hindi safe na makuha nila yung account details natin? Yun po kasi mga GCash account and ATM, ito ay hindi naman sa atin ang galing to. Ito po ay binaba ng nasyonal na para kasi kukunti lang yung kanila staff para sa face-to-face payout. Kumbaga ma'am, emphasize ko lang hindi po tayo ang may instruction na ibaba sa atin through Gcash. Hindi po. Ito po ay ang instruction ay national. nanggaling sa national. Kasi ang iniiwasan na rin po dito, yung katulad ng sa SAP na maraming naluloko. Kaya po kailangan, kung ito ay Gcash mo lang to. Tsaka Hindi po pwedeng Gcash ng kapitbahay, makikishare ka doon. Hindi po pwede po. Ito po ay, ulitin ko po, hindi po nanggaling to sa LGU. Ito po ay galing, instruction po na to ay galing sa nasyonal. At saka iwas habang pila na Yes po, lalo na kung mayroong senior citizen na pipila, Okay. katulad mga nakakaraan na payout, na inaabot ng gabi, tapos mali pa yung mga pangalan, apelido, edad, birthday, pumila ka ng mahaba, tapos pag-uwi mo, sabi pa rin. Opo, hassle pa din. Hassle, yes. Ma'am, bukod po doon, maiba tayo. Kapag po, halimbawa may aduya from provincial at national government, paano po bang nagiging proseso nun? Dumadaan po ba ang pera sa inyo? Paano po ba? Wala po tayong hinahawakang pera dito. Wala tayong hinahawakang pera. Yes po. So, ang nagbibigay po ng pera ay mula doon sa sponsor, kung Yes provincial, po. national. Kung nanggaling po ito sa Kapitolyo, ang Kapitolyo po ang magpe-payout, hindi po tayo. Wala po ibinababang pera dito sa atin. Opo. Ma'am, pwede po ba, posible po ba na halimbawa, si barangay, halimbawa si kapitan, kumuha ng mga 10 pangalan, hindi nakuha ni beneficiary. Posible po ba yun na maklaim ni kapitan yung mga yon dahil Hindi. nasa kanya ID? Hindi po. Kailangan po mismong tao ang kukuha. Kung saan kanino nakapangalan, siya po mismo yung dapat kumuha at pumila. Paano po kung hindi available yung tao na yun mismo? Kamag-anak ang pipila authorization, pwede po ba yun? Depende po doon sa discretion ng NGO na ibigay po. Pwede po yun sa relief. Sa relief. Pero kung sa mga cash Pero sa mga assistance. cash assistance, hindi po pwede na kukuha mismo yung tao. So, ibig sabihin, imposible po na ibang tao ang makakuha ng cash assistance pag po hindi kinlaim ng mismong may-ari ng ID. Yes po, po. Paano po? Ma'am, pasensya na kayo, napakarami kong tanong ha. Okay na. Samantalahin ko kayo, ma'am ha. Samantalahin Paano po kasi last year? Di ba po, talagang bonggacious ang ating pagbaha nun. Talagang maraming bumabalik mga ayuda. At salamat kay Mayor Len Faustino, napakaraming tumulong sa atin lalo na last year. Opo. Pero kasi ma'am, ang daming mga cash assistance na kinuha nun na hindi na-claim. Marami po tayong unpaid talaga. Yung mga unpaid po na yon, Yan, last year po yan yes, ha. last year. Till now, wala pa rin. Kaya Bakit? po, dahil sinusurrender. Halimbawa, nag-payout sila ngayon sa Kapitolyo. Kapag hindi dumating yung mga tao, susurrender na yun sa national yung pondo nila. And then other day, panibagong payout na naman. Panibagong SDO natatayo doon para sila yung mag-payout. Pero nangyari na po ba ma'am na si sponsor parang naubusan ng budget o hindi na nabuo yung budget na ibinaba niya sa atin? Opo, minsan po nauubos talaga. So, paano yung mga listang kinuha natin, yung mga pangalan? Yun po ay for, ano pa rin natin, for proseso pa rin, na hanggang ngayon po ay pinapollow up natin. Kaso wala na. Sinasabi po sa national, maghihintay pa ng pondo. So, linawin ko lang ma'am ha, kung tama Yes, po ang po. pagkakaintindi ko. Last year, marami pong nakuha ng mga ID, pangalan, mga beneficiary na hindi na-claim. Ito ay hindi po dahil sa LGU, kundi dahil dun sa sponsor, maaring sa sponsor na naubusan ng budget o Opo. nagka-problema sa budget, hindi na po naibaba dito sa atin. Hindi na po naibaba yung mga unclaim natin, tsaka unpaid. Yung mga unpaid at saka yung mga unclaim, hindi na po, kumbaga parang hindi na maasa Opo. na maibibigay pa to kasi nasurrender na yung budget sa national. Ayan, malinaw Yes. na. At maraming salamat po. Napakalaking bagay po ng mga sinabi niyo po. Sinare niyo po sa akin. Bagamat ako po ay concerned citizen po lamang, syempre ganito din ang mga nagiging katanungan ng ating mga kababayan. Lalo na po kasi, syempre natatakot kami na
baka magbigay kami ng ID sa inyo tapos iba naman pala ang nag-claim, yung pala hindi pwedeng i-claim ng ibang tao. Opo. At hindi rin po pwede yung ngayon na makikishare ka sa GCash ang may GCash. Kailangan po kung ano yung GCash mo na nakapangalan sa'yo, yun po dapat ang lalagyan ng ayuda na ibibigay ngayon. Opo. At kung may mga gusto pa akong malaman, ma'am, o yung mga kababayan natin, mayroong gustong itanong o gustong lapit sa inyo, open po ang inyong tanggapan para Yes po, sa mga punta lang po dito para po mas malinawan po sila. Kasi Okay. mahirap po tayong maki-isyoso sa social media, lalo na kung hindi po natin alam yung process ng mga ayuda na ibababa. Okay, maraming salamat po. Thank you din po. MSWDO Head Ma'am Flor Agbon. Thank you din po. Thank you. Bye.